Ito, SP Soto, hindi umano magpapadaig sa Korte Suprema dahil makapangyarihan din sila. Lagang palaban, ano? Bakit? Iginiit ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi umano magpapadaig ang mga mambabatas sa Supreme Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay BP Sara. Ayon kay Soto, may kapantay na kapangyarihan ang lehislatura sa ilalim ng konstitusyon, partikular sa usapin ng impeachment at pag-amyenda ng saligang batas. Dito tayo mag-focus mamaya dahil parang may naaamoy tayo na ibang agenda. Amending the Constitution. Okay. Aniya, hindi lamang ang hudikatura ang may papel sa paghubog at pagpapatupad ng konstitusyon. Maloko na. Ang pahayag ng Senate President ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa separation of powers at sa hangganan ng kapangyarihan ng Korte Suprema at Kongreso sa mga usaping konstitusyonal. Okay. Napakasimple man lang ito eh. Impeachment ang pinag-uusapan eh. Yung decision ng Supreme Court is nag-focus siya sa technicalities. Hindi nila nasunod ang due process. Kaya sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kasi ang taga-interpret, kung nasunod ba o hindi ang konstitusyon, there is only one interpreter. Korte Suprema. Sabi nga ng isang abogado, sino ba yon? Si Attorney James Reserva, magkakaroon ng kaguluhan kung kanya-kanyang interpretasyon sa konstitusyon dahil magkakaiba talaga ang pag-interpret. Para mawala ang kaguluhan, nandyan yung Supreme Court dahil siya yung final say sa referee. At ngayon, nagsalitan ang referee. Foul! Di foul. Tapos ano itong sinasabi ng Senate President na hindi kami papayag. Hindi ako papayag. Yun na. Ang nakikita ko dyan is opinion ko lang ito I hope I am wrong. I might be wrong. Nagkaroon sila ngayon ng rason para amyendahan ang konstitusyon. Kasi yun ang usapin. Parang nakikita ko lang ito. May balak sila. Ipurso nila ang charter change. Kasi may nabasa akong post sa Peanut Gallery Media Network. Yung Committee Chairman ng Committee on Constitutional Amendments, si Pangilinan, pinalitan nila nag-resign ba? Tapos maglalagay sila ng panibago. So bakit at this point, yung timing ba na papalitan yung Chairman Constitutional Amendments? Talagang nakikita ko tuloy-tuloy na itong nang dahil sa desisyon ng Korte Suprema, tuloy-tuloy na itong move ng Kongreso. Kasi ang mga congressman parang gusto na rin. Sige na, iamin natin. Nagkasundo na ngayon ang mga kongresista at ang Senate. Nako, delikado. Baka mamaya may political agenda.
Maganda nung 2024 dahil ang nagpumilit mga congressman panahon-panahon ni Romualdez. Kasi may nakikita ang motibo para maging prime minister siya. Eh ang mga senador hindi pumayag dahil nandyan si Senator Zubiri. So nadiskaril yung kanilang tchatcha noong 2024. Ngayon, bubuhayin na naman, tchatcha na naman. Ano kaya, okay lang sana kung ang mag-tchatcha sila na ang pag-usapan lang is tungkol sa impeachment. No problem yan. Kasi, basta hindi maisama ang political. Baka mamaya, baka ibabalik nila yung mag-change of form of government tayo. From Republican ba tayo ngayon? Gawin nilang parliamentary. Kasi, sa 2028, basang-basa na, yung very clear na wala silang malakas na kandidato na tatalo kay BP Sara. So, the only way to stop BP Sara from assuming the presidency is magpalit ng form of government. Pag nag-parliamentary tayo, patay ang koto-koto. So I hope hindi ganon ang patutunguhan itong Yes, makapangyarihan ang Kongreso. Bakit hindi? Kaya ninyong i-amend ang Constitution kung gusto ninyo. Makapangyarihan kayo. Gawin nyo. Basta, huwag nyo nang pakialaman yung kapangyarihan ng Supreme Court na final arbiter sa interpretation ng Constitution. Wala nang ibang may-ari nun. Sila lang ang final. Hindi po maging arbiter ang isang, alam nyo na, senador na masyadong nagmamagaling. Joel Chua, si Congressman Chua. Suportado si Soto. Napapanahon na para silipin ang konstitusyon. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sumuporta si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panawagan ni Senate President Vicente Tito Soto III na pag-aralan ang posibleng pag-amyenda sa 1987 Konstitusyon. Ayon kay Chua, ang isyu ay hindi na lamang limitado sa proseso ng impeachment, kundi mas malawak na usapin na kung sapat at malinaw pa ba ang probisyon ng saligang batas sa harap ng mga bagong interpretasyon inilalatag ng Korte Suprema. Sabi ni Chua, sa akin pong pananaw, pwede po itong charter change, baka napapanahon na rin para ito ay silipin. Nilinaw ni Chua na ang kanyang pahayag ay hindi automatikong panawagan para sa agarang charter change, kundi isang pagbubukas ng diskusyon kung may mga bahagi ng konstitusyon na kailangang linawin, lalo na matapos giniit ni Senate President Soto na ang desisyon ng Korte Suprema ay tila nagbago ng umiiral na pag-unawa sa mga probisyon ng impeachment. Nauna nang sinabi ni Soto na handa na siyang suportahan ang mga hakbang para amyendahan ang konstitusyon matapos ang ruling ng Korte Suprema na ayon sa kanya ay may direktang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng lehislatura at judikatura. So, ayan. Pangalawang kongresista na ito na namonitor ko na pumapabor sa idea. Sabihin na lang natin idea
bright idea ni Senator Soto na tayo na lang, baguhin natin ang konstitusyon. Tsawa. May nabasa akong isang post. Suportado rin ni Congressman Ronald Puno ng National Unity Party yung posibleng pag-amend ng konstitusyon. Okay. Tanong. Yan bang pag-amend ng konstitusyon, yon ba ang main concern ng taong bayan? Makakatulong ba sa kahirapan ng taong bayan ang pag-amend ng konstitusyon ng dahil lang sa impeachment? Paano i-amend ang konstitusyon? May nabanggit, narinig ko lang itong si Senator Soto na Constituent Assembly daw. Assembly ba? Constituent Assembly. Pag-isahin ang Senado at Kamara. Di ba ganun ang Constituent Assembly? Ang magastos yung Constitutional Convention. Magastos yun. Magbabayad pa tayo. Yan ang tanong. Kung ako, opinion ko lang ito, hindi pa napapanahon. Hindi yan ang concern ng taong bayan. Ano ang concern ng taong bayan? Itong korupsyon. Yan ang concern. Paano mapatigil ang korupsyon? Ang concern ng taong bayan, yung paglagapak ng ekonomiya. Ang concern ng taong bayan, paano mapatas ang ekonomiya, paano magkaroon ng may balik yung tiwala ng local and foreign businessmen o investors. Kasi sa ngayon, wala na eh. Wait and see attitude na ang nangyayari. Kaya nga, bumabagsak ang ekonomiya dahil yung economic activity ng Pilipinas bumagal dahil sa korupsyon. Dapat yan ang pagtuunan nila ng pansin. Paano makatulong itong mga mambabatas natin na mapalago ang ekonomiya, magkaroon ng maraming trabaho, malabanan ang inflation, charter change. Bantayan natin huwag tayong pakumpiyansa mga kababayan. Baka na naman, ito, haka-haka ko lang ito. Opinion ko lang, I'm not sure. Baka na naman, babalik na naman yung dati nilang agenda noong 2024 ba yun? Panahon pa ni Speaker Romualdez na amyendahan ko ng Constitution, economic provisions, kaya lang, ang talagang target nila is para maging Prime Minister si Martin Romualdez. Kaya lang, hindi natuloy dahil hindi sinuportahan ng mga senador sa pamumuno ni Senator Zubiri. Ito ngayon, dahil ang Senate President, kakampi na nila, baka matuloy na ang charter change, political amendments. So, huwag tayong pakumpiyansa. To me, ang impeachment, hindi yan priority. Although, sa nakikita nyo, yan ang priority ng mga politiko. Yung mga takot na takot kay BP Sara na manalo siyang presidente sa 2028, yan ang priority nila. Paano nila matanggal sa political landscape si BP Sara. Kaya, ayan, may nababasa akong mga post o comments. Kaya daw, sino bang nag-post? Si Dr. Eric Mata? Kaya daw dismayado si Senator Soto na tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment laban sa kanya. Parang umasa daw na kung ma-impeach si BP Sara, siya yung most likely na papalit. Although hindi sigurado. Kasi ang presidente, pwede siyang pumili ng isang senador o isang kongresista na ipalit. At sasang-ayunan lang ata ng 1/3
ng kongresista at 1/3 ng mga senador. Ano ba yun? O majority ng mga senador. So, hindi ako sang-ayon. Hindi napapanahon ang charter change sa ngayon.